Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Sana po ay manatili tayong lahat sa maalab na paglilingkod at sa puspusang pagganap sa mga gawain ng Iglesia at lalong-lalo na po ang pagpapasakop sa kanyang pamamahala ng ating minamahal na kapatid na Eduardo B. Manalo. Dito sa pagbati ni Senador Rodante Marcolita, kumbinsidong-kumbinsido siya na yung inaniban niya parang tunay na iglesia, di ba? Di po ba magaling mag-research etong si Senador Rodante Marcolita? May team sila. Magaling mag-imbestiga. Pero ang tanong, di ba niya nasilip? Di ba niya nakita ang malaking kamalian sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? At alam niyo ba na ang katiwala ni Felix Manalo at isa sa mga ministro na kasamang nagtatag ayon sa aklat mga kapatid ay tumiwalag, umalis sa iglesia, buong pamilya ay nagpabinyag sa simbahang Katoliko at may isiniwalat bilang sagot nitong matinding atake ng mga ministro ni Felix Manalo gamit ang aklat ng dating yung aklat? Dating Katolikong pare para ipalitaw na ang aral ng simbahang Katoliko ay isang negosyo. Gamit nila itong aklat, I was a priest. Ating, Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid ito, na Victor ng mga nagsuri na ang purgatorio talagang wala ito sa Biblia. Hindi ito doktrina na itinuro ng Panginoong Jesucristo at maging ng kanyang mga apostol. Ngayon, wala pa na sa Biblia. Saan galing ang doktrina ng Iglesia Katolika tungkol dyan sa purgatorio? Yan po ay inimbento lamang ng Roma ayon sa dating pari na si Lucien ginamit nila ang dating pare na aklat. Binay na sumulat ng aklat na pinamagatang I was a priest. Dito po sa mga pahina 41 hanggang 43 ng aklat na ito sa pagkakaliwat na po sa ating wika ko babasahin. Ang misa at ang purgatorio ay mga imbento, kinatha lamang ng Roma. Nalalaman ngayon ng ating mga mambabasa kung gaano ang pagkamal ng salapi sa pag-uugnay ng misa at purgatorio. At alam nyo ba, yung kasama ni Felix Manalo na ministro sa pagtatag, magugulat kayo sa isisiwalat din niya. Ginamit nila ang dating pare, gamitin din natin ang aklat, ang pahayag ng dating ministro. Ating tatalakayin ito mga kapatid sa pagkakataong ito. Pagpatuloy po natin, samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniya natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Ano kaya sa palagay ninyo na mas pinili ni Senador Rodante Marcolita ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na kilala naman siya, magaling magsore, magaling mag-research, magaling mag-imbestiga, pero mas pinili ang tatag ng tao? Ano sa palagay ninyo? Comment kayo da. Ito ang kaniyang naunang
pahayag. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Sana po ay manatili tayong lahat sa maalab na paglilingkod at sa puspusang pagganap sa mga gawain ng Iglesia at lalong-lalo na po ang pagpapasakop sa kanyang pamamahala ng ating minamahal na kapatid na Eduardo B. Manalo. O yun. Pagpasakop sa pamamahala sa mahal na kapatid na Eduardo Manalo, apo na ito, no? Ni Felix Manalo, ang founder ng Iglesia ni Cristo na siyang nagtatag. Marami siyang kasama. At sa matagal ng panahon na gamit nila yung mga aklat Katoliko sa kanilang atake sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, mga kapatid. At yung mga pinagchap-chap, gamit din nila, litin natin, ang aklat ng dating Katolikong pare na ang pamagat ay was oppressed by Lucian Finit, mga kapatid. Dahil mabasa doon na ang purgatorio ay ginawa daw negosyo. Eto, balikan natin. Victor ng mga nagsuri na ang purgatorio talagang wala ito sa Biblia. Hindi ito doktrina na itinuro ng Panginoong Jesucristo at maging ng kanyang mga apostol. Ngayon, wala pala sa Biblia. Saan galing ang doktrina ng Iglesia Katolika tungkol dyan sa purgatorio? Yan po ay inimbento lamang ng Roma ayon sa dating pari na si Lucien Binay na sumulat ng aklat na pinamagatang I Was a Priest. Dito po sa mga pahina 41 hanggang 43 ng aklat na ito, sa pagkakaliwat na po sa ating wika ko babasahin. Ang misa at ang purgatorio ay mga imbento, kinatha lamang ng Roma. Nalalaman ngayon ng ating mga mambabasa kung gaano ang pagkamal ng salapi sa pag-uugnay ng misa at purgatorio. Wala kahit isang produkto sa daigdig ngayon na naging higit na nasalapian kaysa dalawang doktrinang ito ng relihiyon, ang misa at purgatorio. Ang purgatorio tulad ng misa ay walang saligan sa banal na kasulatan. Hindi kailanman binanggit ito ni Kristo at ng mga unang Kristiyano at hindi kailanman nalaman ang ipinalalagay na pag-iral o pagkakaroon nito. Ito po'y pahayag ng isang dating pari na ang sabi niya, ang purgatorio ay inimbento lamang ng Roma o ng Iglesia Katolika para silaan niya ay magkamal ng salapi. So napansin ninyo, mga kapatid, na ang pahayag sa umaalis sa simbahang Katoliko ay marami na. Unang-una si Martin Luther, katuparan yan sa unang Juan 2:18-19, nandito na mga antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Pero dito pinakita ng mga ministro ni Felix Manalo na credible ang pahayag kung ito'y galing sa pananampalatayang Katoliko na iniwan nitong pare. So, ibig sabihin, pag humihiwalay sa pananampalataya at may pahayag sa hinihiwalayan niyang pananampalataya, magiging credible ito. Paano itong kinikilalang isa sa mga founder ni Felix Manalo, founder sa Iglesia ni Felix Manalo, si Egmedio Sabala? Paano ito? Di po ba, anong sabi ni Egmedio Sabala sa pahina 16 sa aklat? Ito'y nakakagulat. Tanggap ba ninyo ito dahil humihiwalay siya sa inyong pananampalataya? Ito ang mabasa, mga kapatid. Minsan nga ay binanggit pa niya, yung niya, referado ni Felix Manalo, nakasama niya. Minsan nga ay nabanggit pa niya sa akin na siya'y marunong pa kay San Pedro at kay San Pablo. At kung hindi ako nagkakamali, ganitong-ganito ang naipahayag niya. Ang iglesyang ito'y hindi sa Diyos
kundi sa diablo. Nako, mabigat yan. Mabigat. At meron pang binasa si Caborno kaugnay sa aklat na ito ni Egmedio Zabala na isa sa mga kasama sa pagtatag at pinagkatiwalaan ni Felix Manalo. Balikan muna natin mga kapatid ang pahayag na ito. At itong si Egmedio Zabala ay naitampok na po sa isa sa mga Pasugo magazine covers. Ito pong Pasugo noong June 1940 issue. Nakikita nyo sa screen yan, mga kababayan. Sige. So babasahin natin ang isinulat ni Egmedio Zabala sa kanyang aklat. Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo ni Egmedio Zabala. Sa pahina 12, ganito naman po ang ating mababasa. Ang ipinalalagay kong pagkukunwaring aral ay natalos ko rin tungkol sa abuluyan. Kung kami may nang aakit, hindi muna kami bumabanggit ng bagay na ito. Sinasabi naming hindi sa pilitan ang abuluyan, kundi kusang loob lamang. Totoo nga, subalit higit pa sa kusang loob at higit pa rin sa sapilitan ang nangyayari sa abuluyan kung ang isang tao'y nadoktrinahan na namin. Hindi ko malimutan ang pagtawag ko ng pulong sa baryo Santa Barbara sa Baliwag, Bulacan. Taon 1935. Tinawagan ko ng pulong ang mga pamunuan at kasapi. Pagkatapos kong magsalita at magpayo, ipinag-utos ko sa lahat na isagawa ang abuluyan. Ang bagay na ito ay talaga namang ipinagagawa sa aming mga ministro. Sandali dyan lang, no, nabasa ko dito si kapatid de Carmelo Estrever. Pasugo, September, October 1996, page 6. Kumplitong aklat ito si Carmelo, no? Estrever, grabe. Ito ang puntahan ko pag wala akong kopya sa aklat. Kumpletong-kumpleto. Shout out diyan. Nasa ibang bansa, ito si Carmelo Estrever, no? Sabi niya, Pasugo, September, October 1996, page 6, Lucian Vinet, being an ex-priest, biased for saying that purgatory has no scriptural foundation. Okay, maraming salamat. May message ako din sa iyo, kapatid, no? Maraming salamat. Okay, tuloy natin si Caburnok sa pagbasa niya. Balik mo natin yung pagbasa ni Caburnok. Itong si Egmedio Zabala ay naitampok na po sa isa sa mga Pasugo magazine covers. Ito pong Pasugo noong June 1940 issue. Nakikita nyo sa screen yan, mga kababayan. Sige. So babasahin natin ang isinulat ni Egmedio Zabala sa kanyang aklat. Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo ni Egmedio Zabala. Sa pahina 12, ganito naman po ang ating mababasa. Ang ipinalalagay kong pagkukunwaring aral ay natalos ko rin tungkol sa abuluyan. Kung kami may nang aakit, hindi muna kami bumabanggit ng bagay na ito. Sinasabi naming hindi sa pilitan ang abuluyan, kundi kusang loob lamang. Totoo nga, subalit higit pa sa kusang loob at higit pa rin sa sapilitan ang nangyayari sa abuluyan kung ang isang tao'y nadoktrinahan na namin. Hindi ko malimutan ang pagtawag ko ng pulong sa baryo Santa Barbara sa Baliwag, Bulacan. Taon 1935. Tinawagan ko ng pulong ang mga pamunuan at kasapi. Pagkatapos kong magsalita at magpayo, ipinag-utos ko sa lahat na isagawa ang abuluyan. Ang bagay na ito ay talaga namang ipinagagawa sa aming mga ministro. Sa pagtitipong yaon, napasyal si Ginoong Manalo. Marami siyang payong binigkas, datapat ng dakong huli. Ako'y kinagalitan sa harap ng madla. Bakit ko raw hinayaang magkaroon ng abuluyan? Hindi ko raw ba nakikitang nagugutom ang mga tao? Ako'y napahiya sa hindi ko inaasahang paklinya. Ang mga kasapi ay paniwalang-paniwala sa kunway pagmamahal ni Ginoong Manalo sa kanila. Subalit, nang kami ni Ginoong Manalo ay nasa kotse na niya, tinanong sa akin kung magkano raw ang salaping nalikom. Mayroon lamang pong 100 piso. Ang tugon ko, medyo nakangiting wika sa akin ni Ginoong Manalo. Malaki na yan.
Kinuha sa aking kamay ang sobrang naglalaman ng salapi. Kami ay nagtungo sa isang hotel sa Santa Cruz, Maynila at dooy kumain kami ng sagana. Pagkatapos ay inatasan akong magtungo sa Olongapo, Zambales sapagkat ayon na rin sa kanya, doon ay mahina ang abuluyan. Naaawa ako sa mga walang balay na kasapi sa aming iglesia. Nahabag ako sa mga naroon pa ngayon at idinadalangin kong naway hindi na magtagal ang pagsinay ng liwanag ng katotohanan sa kanilang isip. Grabe naman pala talaga itong si Felix Manalo. Ayon sa dating ministro na si Igmedio Zabala. Muna, maraming salamat kapatid Carmiro, no? Yon mga kapatid, no? Si kapatid Carmiro Estraver talaga, madali kong lapitan ito pag nangangailangan ako sa mga aklat na wala ako. Ang dami, kumpletong-kumpleto itong kapatid natin, no? Kaya siya ang lalapitan at madali talagang action agad. At hindi lang yan, shout out ko din dito dahil isa sa mga kapatid natin na grabe din mag-research at naghanap ng mga aklat, si Attorney James Biron. Maraming salamat po, Attorney, no? Nag-communicate kami kanina kaugnay sa iba pa mga aklat na ginagamit. Lumang-luma na kasi talaga yung mga aklat na ginagamit nitong grupo ng INC, mga kapatid. Kaya yung iba ay hinahanap pa natin. Okay, balikan natin. So, kung ginamit nila ang aklat I Was a Priest, ito, pinakita na ni kapatid Carmiro Estraver ang kopya ng aklat I Was a Priest. So, ibig ba sabihin na paggaling sa naturang sekta at humihiwalay yung pahayag ay very credible at dapat paniniwalaan? Ano itong aklat na ako ay naging ministro na grabe talaga ang kaniyang pahayag, no? Grabe ang kaniyang pahayag, lalo na sa nasaksihan niya kay Felix Manalo. Sige, balikan natin ha. Yung pahayag ni Igmedio Zabala na binasa ni Cabornok dahil may hinanda pa ako. Eto mga kapatid. At itong si Igmedio Zabala ay naitampok na po sa isa sa mga Pasugo magazine covers. Ito pong Pasugo noong June 1940 issue. Nakikita nyo sa screen yan, mga kababayan. Sige. So babasahin natin ang isinulat ni Igmedio Zabala sa kanyang aklat. Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo ni Igmedio Zabala. Sa pahina 12, ganito naman po ang ating mababasa. Ang ipinalalagay kong pagkukunwaring aral ay natalos ko rin tungkol sa abuluyan. Kung kami may nang aakit, hindi muna kami bumabanggit ng bagay na ito. Sinasabi naming hindi sa pilitan ang abuluyan, kundi kusang loob lamang. Totoo nga, subalit higit pa sa kusang loob at higit pa rin sa sapilitan ang nangyayari sa abuluyan kung ang isang tao'y nadoktrinahan na namin. Hindi ko malimutan ang pagtawag ko ng pulong sa baryo Santa Barbara sa Baliwag, Bulacan. Taon 1935. Tinawagan ko ng pulong ang mga pamunuan at kasapi. Pagkatapos kong magsalita at magpayo, ipinag-utos ko sa lahat na isagawa ang abuluyan. Ang bagay na ito ay talaga namang ipinagagawa sa aming mga ministro. Sa pagtitipong yaon, napasyal si Ginoong Manalo. Marami siyang payong binigkas. Datapat ng dakong huli. Ako'y kinagalitan sa harap ng madla. Bakit ko raw hinayaang magkaroon ng abuluyan? Hindi ko raw ba nakikitang nagugutom ang mga tao? Ako'y napahiya sa hindi ko inaasahang paklinya. Ang mga kasapi ay paniwalang-paniwala sa kunway pagmamahal ni Ginoong Manalo sa kanila. Subalit, nang kami ni Ginoong Manalo ay nasa kotse na niya, tinanong sa akin kung magkano raw ang salaping nalikom.
Mayroon lamang pong 100 piso. Ang tugon ko, medyo nakangiting wika sa akin ni Ginoong Manalo. Malaki na yan. Kinuha sa aking kamay ang sobrang naglalaman ng salapi. Kami ay nagtungo sa isang hotel sa Santa Cruz, Maynila. At dooy kumain kami ng sagana. Pagkatapos ay inatasan akong magtungo sa Olongapo, Zambales sapagkat ayon na rin sa kanya, doon ay mahina ang abuluyan. Naaawa ako sa mga walang balay na kasapi sa aming iglesia. Nahabag ako sa mga naroon pa ngayon at idinadalangin kong naway hindi na magtagal ang pagsinay ng liwanag ng katotohanan sa kanilang isip. Grabe naman pala talaga itong si Felix Manalo. Ayon sa dating ministro na si Igmedio Zabala. Yan ang binasa ni Kabornok, mga kapatid. So, ulitin ko, maraming salamat, Bro Carmelo Estreber, sa pagbigay sa mga pangailangan na yung ilang mga aklat na di namin matatagpuan agad-agad, no? Itong ating kapatid ay ipinadala sa atin para magamit. So, taos puso po akong nagpapasalamat sa ngalan sa grupo ng Catholic Faith Defenders. Taos puso din ako nagpapasalamat, of course, ni ni Attorney Biron sa aktibong nagre-research sa mga hinahanap naming mga aklat. Maraming salamat, Attorney Biron, James. Okay, tuloy natin mga kapatid. No? Sabi ni Diego Reyes, enjoy at makabuluhan ang mga topics ni Kabornok. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Kang Kabornok. No? Marami kayong matutunan dyan sa Kang Kabornok. At balikan natin ang pagtalakay, lalo na itong banat ng mga ministro ni Felix Manalo na bakit daw tayo mga Katoliko ginawang negosyo ang purgatorio. Daming mga nag-comment, totoo naman umano na ginawang negosyo. Totoo ba na may bayad ang panalangin para sa mga yumao? Mali. Bakit? Sa lahat ng misa, sa lahat ng pagkakataon, araw-araw, anumang oras, ang lahat ng mga pari na nagmimisa, sinasabi nila sa misa, sa panalangin, Panginoon, kaawaan mo ang mga kaluluwa sa mga taong yumao, lalo na yung mga kaluluwa na wala nang nag-alala sa kanila. Sino po ba yung kaluluwa na wala nang nag-alala sa kanila? Kaluluwa yan sa ibang sikta. Kung may bayad, sinisingil ba sila? Diba? Kahit tera ng tera sila, mga kapatid, pero sa bawat misa ng simbahang Katoliko ay palaging isinasali yan sa panalangin ng pari. So ngayon, ang tanong, makatulong ba ang ating mga mabuting mga gawa at ang panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao? Kaya nga, ang argumento ng mga anti-Catholic, mga kapatid, bakit merong inaabot na pera? At para saan yung pera kung hindi ginawa niyo negosyo? Yung doktrina ninyo sa simbahang Katoliko. Kayo ba sa ibang sikta? Di ba kayo nagbigay ng salapi o 10% pa sa siktang inaniban ninyo? Okay. Yung argumento nila para saan? Una, ang pagbigay tulong sa mga naglingkod sa Diyos ay isa yang obligasyon
naming mga Katoliko bilang mga Kristiyano. At alam nyo ba na sa Biblia, mismong ang mga tao noong panahon, tinutulungan nila ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga alagad nito. Pinansyal. Tinutulungan nila, pinansyal man at para sa pagkain. Asan ba yan mabasa? Eto, Lucas Kapitulo 8, versikulo 3. Si Juana na asawa ni Cosa, na katiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. So napakalinaw mga kapatid na kahit sa panahon ng ating Panginoon Hesukristo, tinutulungan ito para sa kanilang pangangailangan. Pero ang tanong nila, bakit may resibo kayo? Yun na naman ang kanilang tanong. Bakit sa kumbento pag mabigay ng tulong, may resibo? Una, tandaan natin, kayo, pag magbigay kayo sa inyong mga pastor, walang resibo na. Pero sa simbahan Katoliko, may resibo. Dahil ang resibo po ay nagsilbing transparency ito. Ito'y evidence na ikaw ay nagbigay tulong sa simbahan. Trabaho po yan ng kaera ng diocese. Ang pagbigay resibo dahil magagamit yung resibo sa mga nagbigay ng donasyon sa simbahan sa tamang panahon. At kung tingnan natin ang mabasa nga sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 13 hanggang 15, eto sabi ni San Pablo, hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan ding paraan, pinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral sa magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Ngunit, hindi ko ginagamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo inuutosan ngayon upang hingan ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Yun ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto 9:13 hanggang 15 mga kapatid, no? At sabi din sa Galacia Kapitulo 6 versikulo 6, anong sabi niya sa Galacia 6:6? Eto, ang sabi ni San Pablo, dapat bahagian ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. So, yun ang dahilan kung bakit tayong mga Katoliko, may obligasyon tayo bilang mga Kristiyano na magbahagi ng ating grasyang tinatamasa, lalo na sa mga kaparian. So, bispo sa simbahan, sa mga madre, at wala naman silang trabaho, kundi ang pangangasiwa sa mga sakramento at pangangasiwa para sa simbahan. So, yon ang ating tulong mga kapatid para magbigay ng donasyon sa mga nangangasiwa sa simbahan. At ito'y
para sa pagpatuloy ng naturang misyon. Okay. Ngayon, punta tayo sa argumento nitong, ay kahit na, balikan natin ang ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 43-45. Ito po mabasa natin mga kapatid. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4,000 pilak at pinadala ito sa Jerusalem upang ihandog sa pantubos ng kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na, dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So, mula pa noon mga kapatid, ginawa noon pa man, no, ang paghandog para sa kapatawaran. Yun ang di matanggap ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa iglesia ni Manalo. Pero balikan natin, para lang pasinungalingan ang ating aral. Anong ginagamit nila? Aboy, ginagamit nila tulad ni Felix Manalo at ni Eliseo Soriano. Ano yung ginagamit nila? Ang aklat daw. Ang aklat daw ni Dr. Jose Rizal. Pansinin ninyo, nagkopya-kopyahan na sila, pero pinagchap-chap itong aklat at gustong ipalitaw na si Dr. Jose Rizal mismo ang nagpahayag kaugnay dito. Isang kwento lang ito. Tingnan natin, silipin natin ang aklat. Ito. Muna, pakinggan natin ang mga ministro ni Manalo. Kapatid na Vic at mga mahal namin mga televiewers, alamin pa po natin sino pa po ang isa sa mga nagsuri at napatunayan niya na wala po sa Biblia. Sino daw ang nagsuri pagkatapos napatunayan niya na wala sa Biblia, mga kapatid? Sabi ng mga ministro, aklat, no limit ang ngere, ginagamit dito, tulad ni Eliseo Soriano. Pero tingnan natin, ang ginagamit nila na pinagtagpi-tagpi at pinagchap-chap nila, mga kapatid. Sino ba ang nagpahayag diyan batay sa naturang aklat? Eto, pakinggan natin muli ang ministro. Purgatorio. Panoorin po natin ito. Si Dr. Jose Rizal ay hindi naniniwala sa purgatorio. Sa kanyang aklat na pinamagatang No Limit Tangere, ay kanyang sinabi na Kandali muna, Kaburnok, hello, huwag niyong kalimutan, no, sa pag-subscribe kay Kaburnok. Marami kayo talagang madiskubre at marami siyang expose. No? Si Kaburnok ng Factbusters PH nag-comment. Okay, tuloy natin. datapo ay tingnan natin kung bakit natungo sa Katolisismo ang bagay na ito na wala sa Biblia, ni sa mga santong ebanghelyo, ni si Moises, ni si Jesucristo ay hindi man siya nabanggit, at ang tanging salaysay na tinukoy ukol sa mga Makabeyo ay hindi sapat. Bukod sa ang aklat na ito'y pinasyahang hindi dapat paniwalaan sa Konsilyo sa Laodicea at nitong huli na lamang tinanggap ng Santa Iglesia Katolika. Ang mga Kristiyano ng mga unang siglo ay hindi naniniwala sa purgatorio. Sila'y nagamamatay na taglay ang masayang pag-asa na madaling makakaharap ang Diyos. Yan. Tulad ni Eliseo Soriano, mga kapatid, maggulat kayo talaga. Sabi niya, nagsuri si Dr. Jose Rizal,
Pinatunayan ni Dr. Jose Rizal na walang purgatorio. Pero alam nyo ba, yung sinitas nila sa No Limit Tangere, isang kwento yan at ang nagpahayag diyan, mga kapatid, na walang purgatorio dahil isang debate yan sa sinabi ni Dr. Jose Rizal, isang magaling na Katoliko si Duray, at ang nagpahayag diyan, ang pamagat ni Dr. Jose Rizal, yung ulol na si Tasio na tinatawag niyang filosopo. O ito, makita ninyo mga kapatid, ito ang makita ninyo, si Tasio, ang pamagat ni Dr. Jose Rizal diyan, ang ulol na si Tasio o ang filosopo. So sinagot siya ni Duray dito na isang magaling na Katoliko. Ito. So, yung pinagtagpi-tagpi ng mga ministro na yan, mga mahal na kapatid, isang istorya ni Dr. Jose Rizal sa aklat No Limit Tangere, pero ang nagpahayag diyan batay mismo sa naturang aklat, eto, ang ulol na si Tasio, ang filosopo. So pinaniniwalaan nila yung pahayag ng ulol. Ito na mabasa. Pagkatapos sinabing si Dr. Jose Rizal daw, palagay natin, si Dr. Jose Rizal ang nagpahayag diyan. Palagay natin, pagbigyan natin. Di kung si Dr. Jose Rizal ang nagpahayag na walang purgatorio, di ba nila alam na si Dr. Jose Rizal may retraction sa lahat niyang pahayag at writings at nailathala yan sa aklat ni Gregorio Zaide at Sonia Zaide. Ito ang mabasa mga kapatid. I declare myself a Catholic and in this religion in which I was born uneducated, I wish to live and die. I retract with all my heart whatever in my words, writings, publications, and conduct has been contrary to my character as a son of Catholic Church, of the Catholic Church. I believe and I confess whatever she teaches, and I submit to whatever she demands. I abominate missionary as the enemy which is of the church, and as a society prohibited by the church. The diocesan prelate may, as the superior ecclesiastical authority, make publication this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandal which my acts may have caused, and so that God and people may pardon me. So, dito pa lang, sa pahayag, wala na. Butata na ang kanilang paggamit sa naturang argumento, mga mahal na kapatid. Ginamit nila si Dr. Jose Rizal. Pagkatapos, eto pa, gamit nila ang aklat Katoliko. Wala daw sa simbahang Katoliko ang salitang purgatorio. Pakinggan ninyo ang ministro ni Felix Manalo. Wala sa Biblia, maging yung mga kaakibat nun na mga gawain patungkol sa mga taong namatay na. Mga kaibigan, ano pa po ang napatunayan ng mga nagsuri tungkol sa doktrinang ito ng Iglesia Katolika na purgatorio? Panoorin po natin ito. Inaamin mismo ng mga otoridad Katoliko na walang purgatorio sa Biblia. Ganito ang patotoo sa kanilang aklat na pinamagatang Buhay Katoliko. Tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makatatagpo ng malinaw na talata na tuwirang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatorio. Yan, ang galing, ano? Kaya maraming salamat ni kapatid na Carmero, Estrever, na nasa ibang bansa.
dahil siya ang tagabigay natin sa mga aklat na na magamit natin. Ito ang binasa ng ministro, mga kapatid, Buhay Katoliko. Ito. Pero pinagchap-chap, pinagpuputol. O nakita niyo ba ito? Ito ang binasa, oh. Tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makakatagpo ng malinaw na talata na tuwirang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatorio. Putol na. Oh. Ito ang karugtong. Ang tanging nakasaad sa banal na kasulatan na makapagpatunay sa purgatorio. Oh, pinutol nila, ha? Pinutol nila. Doon lang ang binasa ng ministro ni Felix Manalo. Balikan natin yon. Ang binasa nila, ha? Balikan natin, ha? Oh, ito lang ang binasa sa ministro ni Manalo. Wala sa Biblia maging yung mga kaakibat nun na mga gawain patungkol sa mga taong namatay na. Mga kaibigan, ano pa po ang napatunayan ng mga nagsuri tungkol sa doktrinang ito ng Iglesia Katolika na purgatorio? Panoorin po natin ito. Inaamin mismo ng mga otoridad Katoliko na walang purgatorio sa Biblia. Ganito ang patotoo sa kanilang aklat na pinamagatang Buhay Katoliko. Tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makatatagpo ng malinaw na talata na tuwirang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatorio. Yan. So, itong aklat na ito, Buhay Katoliko, mahirap ito hanapin na dahil lumang-luma. Buti na lang yung kapatid natin si Carmelo Estreber na nasa ibang bansa ay kumpletong-kumpleto ng mga aklat, mga kapatid. So, eto, makita natin kung paano pinutol ng ministro ni Felix Manalo. Basta lang mabasa, tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo tatagpo ng malinaw na talata na tuwerang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatorio. May karugtong na iniwasan nila. Ang tanging nakasaad sa banal na kasulatan na nagpapatunay sa purgatorio ay ang ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 46. Mabasa natin si Judas Makabyo na matapos magwagi sa isang laban sa mga seryo, ay dumalangin sa Diyos na patawarin ang mga kasalanan ng mga nasawi sapagkat isang banal at magandang kaisipan ang dumalangin para sa mga patay upang ang kanilang pagkakasala ay mapatawad. Ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 46. Yon, mga kapatid. Mapansin ninyo kung paano pinagchap-chap, pinagputol-putol ng mga ministro ni Felix Manalo ang aklat Katoliko. No? Ginagamit talaga nila yan. Aklat Katoliko, mga kapatid. Pero pinagputol-putol. Pero napakita na natin sa inyo. Di ba? Napakita natin sa inyo yung salin ng Biblia. Wala bang mabasang purgatorio? Pinakita natin sa inyo yung La Sagrada Biblia, mga kapatid, yung lumang Biblia. Na mabasa talaga natin ang salitang purgatorio. Asan yun na? Hanapin niyo ito. Nasa online ito na Biblia. Gusto kasi sila letra por letra. Ito, La Sagrada Biblia, Felix Torres Amat.
Ano po ba ang mabasa dito? O, ito. Tingnan natin ang mabasa. Di muna natin sabihin kung anong talata ito, mga kapatid. Basta gusto nila, letra por letra, mabasa purgatorio. Ito po, sa naturang salin, ang klaro, ang linaw, tanto el qui planta como en que riega vieno. Ona misma cosa, fora cada uno recibirá. Sa huling bahagi, medida de so trabajo premio e purgatorio. Oh. So, di ba nabasa ang salitang purgatorio? Kung gusto nila letra por letra, napakalinaw. May mabasang purgatorio, mga kapatid. No. Napakalinaw yan na mabasa ang salitang purgatorio. Okay. Tuloy natin ang ating pagtalakay. No? Kaugnay dito. Bakit ang iglesia ni Felix Manalo ay hindi naniniwala sa purgatorio? Una, may ginagamit sila na aklat katoliko, yung nauna nating tinatalakay, the question box. No? Ginagamit nila ito dahil gusto nilang ipalitaw na ayon sa aklat, the question box, inimbinto lang umano ang salitang purgatorio. Balikan natin, mga kapatid. Kaya kailan inimbento, kapatid na Victor, ang doktrina na yan o aral na yan ng Iglesia Katolika tungkol sa purgatorio? Inimbento po yan noong 1439 sa Konsilyo ng Florencia. At yan ay mababasa natin dito sa The Question Box sa pahina 393 sa Pilipino ko na po babasahin. Ganito ang ating mababasa. Sa pasya ng unyon na niyari sa Konsilyo ng Florencia noong 1439 at muli sa Konsilyo ng Trento, niliwanag ng Iglesia Katolika na mayroong purgatorio. Ayon po sa aklat na binasa natin, kapatid na Edgar, ay 1439, inimbento ng Iglesia Katolika ang aral tungkol sa purgatorio. Kasi nga wala sa Biblia, kaya kinailangan pa na magkaroon sila ng konsilyo at hindi nagkasya dun sa isang konsilyo ng Florencia, kundi meron pang binanggit puro na konsilyo ng Trento. Ang konsilyo, yan po ay pagpupulong ng Iglesia Katolika ng mga opisyalis nila na pinangangasiwa ng Papa, pagkatapos katuwang ang mga obispo na kung saan naglalagda sila ng batas o doktrina na kanilang ipinatutupad sa Iglesia Katolika. Yan. Una, mapansin ninyo, mga kapatid, ang sabi ng ministro, Kaya kailan inimbento, kapatid na Victor, ang doktrina na yan o aral na yan ng Iglesia Katolika tungkol sa purgatorio? Inimbento po yan noong 1439 sa Konsilyo. tingnan natin sa binasa nila. Meron bang mabasa na noong taong binanggit niya sa aklat na ito, inimbinto ang purgatorio? Ito ang binasa nila, mga kapatid. No? So, dito, sakspan sila. Huling-huli. Wala namang salitang invention, invented. Ito, mabasa. Napansin niyo ba? The Catholic Church has defined the existence of purgatory in the Decree of Union drawn up at the Council of Florence in 1439 and again at the Council of Trent. So napansin niyo ba ang mabasa, mga kapatid? Ang sinabi, define. Wala namang mabasa. Invented. Ang sinabi ng mga ministro, iba. Bakit? Dahil sa aklat na ito, kailan daw umano na imbento? Ito. Kaya kailan inimbento, kapatid na Victor, ang doktrina na yan o aral na yan ng Iglesia Katolika tungkol
sa purgatorio. Inimbento po yan noong 1439 sa konsilyo ng Florencia. At yan ay mababasa natin dito sa the question box. Oh, so, imagine mga kapatid, harap-harapan na pagsinungaling nila. Mabasa daw umano sa aklat na the question box kung kailan inimbento. Pero ang mabasa natin sa aklat na ito na ginagamit nila, hindi invented. Hindi sinabing, the Catholic Church has invented the existence of purgatory. Ang mabasa, the Catholic Church has defined the existence of purgatory in the Decree of Union drawn up at the Council of Florence in 1439. Ang layo, di ba? Ang galing lang nila. Ang galing nila na pinipilipit ang aral ng simbahang Katoliko. Ngayon, pag nabasa ang salitang define, pag nabasa, ibig ba sabihin, inimbento ba yan? Yun ba ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko? Sa aklat natin na Our Faith by John Carmel Hinan sa pahina 101, ito po ang mabasa mga mahal na kapatid. Ito ang opisyal. Pag-define, anong sabi diyan? Ito. The church has done this from the beginning. But defining a dogma does not mean that the Catholic have to believe some new truth. It means only that the church now thinks it necessary to state the truth in clear terms. See? Napakalinaw mga kapatid na kung ang simbahan mag-define, magprograma ng dogma, hindi daw nangangahulugan na ang simbahang Katoliko ay nagturo ng bagong katotohanan. Kundi ang ibig sabihin daw, anong sabi? It means only that the Catholic Church now thinks it necessary to state the truth in clear terms. Kaya kung sisilipin natin ang karugtong dito mga kapatid sa aklat na the question box. Ito, matagal, mahirap din ito hahanapin mga kapatid. No? Tulad sa aklat na Buhay Katoliko, iniwasan nila, may karugtong na pinagbatayan na talata sa Biblia. Ano yon? Ito ang iniwasan nila mga kapatid. Ito ang karugtong. The teaching of the Old Testament is found in 2 Maccabees chapter 12 verses 43 up to 46. After Judas had defeated Gorgias, he came with his company to bury the Jews who had been slain in the conflict. He found may nakita siya, no? Yung mga anting-anting. Kaya ang karugtong dito, nag-alay siya ng salapi at nag-alay ng panalangin. Iniwasan nila yan. Dahil magaling sila mag-chap-chap. Pero kung ang argumento nila mga kapatid, bakit po ba sinabi sa aklat na ginamit natin itong aklat na ito mga kapatid, no, na ginamit din ng mga ministro ni Felix Manalo, itong Our Catholic Faith, bakit sinabing
The church has done this from the beginnings. So napansin nyo ba? The church has done this from the beginnings. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, mga mahal na kapatid, ang pagsagawa ng tinatawag na Council of the Church, kauna-unahan, 50 Anno Domini, at mabasa yan sa Acts of the Apostles, chapter 15, verse 1. Eto, sa heading lang. At the council at Jerusalem. So napansin nyo? Ang mga apostoles nagsagawa ng konselyo sa Jerusalem. Pagkatapos nila nagsagawa ng konselyo sa Jerusalem, mga kapatid, ano bang ginawa ng mga apostoles noon? Pinabasa lang ba nila ng kasulatan? Hindi. Inutusan nila ang mga sumasampalataya sundin kung ano man ang idiniklara ng konselyo. Asan mabasa? Sa paborito nila na salin. Itong Bibliang ito, mabasa natin, mga mahal na kapatid, sa Acts chapter 16 verse 4. Ito po ang mabasa natin. Pansinin ninyo. And as they went through the cities, they preached and taught the people to obey the decrees which the apostles and elders had written at Jerusalem. Pagkatapos sa council, yon, inutusan nilang sundin ang anumang lumabas na kasunduan sa Jerusalem. So nakita natin, mga kapatid, na ang unang konselyo ng simbahan, 50 Anno Domini, sa Jerusalem. Pero ang argumento ng mga ministro ni Felix Manalo, dahil deklara ng Council of the Church, therefore wala sa Biblia, at therefore hindi ito dapat paniniwalaan. Ang tanong, kayo ba sa INC, wala ba kayong Council of the Church? Meron kayong council. Ang problema lang, wala sa Biblia din. Asan nyo kinuha yan? Anong uri ng council? Tinatawag nila, mga kapatid, na economic council. Ngayon, sino sa mga apostol nangunguna na magsagawa ng economic council? Sino? Asan yan mabasa? Eto, tingnan niyo, mga kapatid, ang mabasa natin. Who composed the Economic Council of the Church of Christ? Article 3. The Church Council, Section 1. The Church Council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division ministers, general treasurer, general auditor, and general secretary, amended by laws. Ngayon, ang tanong, di po ba sabi nila dapat nasa Biblia? Meron silang tinatawag na Economic Council. Tanong, asan sa Biblia? Di ka nila tanggapin ang purgatorio dahil di mabasa sa Biblia. Pagkatapos may Economic Council. Asan sa Biblia may Economic Council? Sino umano ang mag-compost sa Economic Council? Executive Minister. Asan sa Biblia ang Executive Minister as presiding officer? Di ba Bible alone kayo? Sino pa? General Evangelist. Asan sa Biblia ang term General Evangelist? Sino pa? Division Ministers. Asan sa Biblia ang Division Ministers? Lalo na yung ginamit nilang term, General Treasurer, General Auditor, General Secretary.
Nasa Biblia ba yan? Aber? Oh, kung para sa kanila mga kapatid, di talaga paniwalaan ang di mabasa sa Biblia. O sige nga, asan sa Biblia? Mabasa. Yung mga termino na yan, tulad sa sinabi nila, di mabasa sa Biblia mga kapatid, ang purgatorio. At bakit ang mga ministro ni Felix Manalo? Tutol talaga na may purgatorio. Una, para sa kanila, ang kaluluwa ay ang katawan. At ang katawan ay ang kaluluwa. Pag mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. Yon ang aral ng mga INC at gamit nila ang maling interpretasyon. Yung Ecclesiastes, mga kapatid, pakinggan natin ang mga ministro. Kapatid na Victoria, ang mga nabanggit mo na ginagawa ng mga buhay alang-alang doon sa kanilang kaanak, halimbawa na patay, yan kaya ay nasa Biblia. Pakikinabangan kaya ng patay yung anumang ginagawa ng buhay na iniukol para nga sa kanya. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, ay ganito ang mababasa nating nakasulat sa Biblia. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili na wala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia, kapatid na Edgar, na ang patay ay hindi naan niya nalalaman ang anumang ginagawa ng buhay para sa kanila. Maliwanag! Maliwanag na maliwanag ang nakasulat sa Biblia. Ang problema lang, malabo ang kanilang pag-unawa. Dagdagan pa natin. Alam nyo, meron pa silang ginagamit yan. Etong awit, kapitulo 146, 4. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y manunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kaniyang pag-iisip. Yan ang kanilang argumento, mga kapatid. Dahil mawala na ang pag-iisip, no? At Ecclesiastes kapitulo 9, versikulo 5-6 na ginagamit nila na ang buhay, alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. So therefore, para sa kanila, ang kaluluwa at ang katawan ay isa na. Okay. Atin itong lilinawin, mga mahal na kapatid, itong malabong unawa at maling unawa sa mga sikta, hindi lang sa Iglesia ni Manalong Tatang ni Felix Manalo, kundi ang pati na sa Seventh-day Adventist. Na dahil ba sa Ecclesiastes kapitulo 9 versikulo 5-6, dahil ba sa awit kapitulo 146 versikulo 4, walang kaluluwa talaga ang tao? Yung sinabi sa Ecclesiastes kapitulo 9 versikulo 5 hanggang 6, mga kapatid, na hindi malalaman ng tao kung ano ang mangyari at ang lalo na ang mga patay, di alam kung ano ang mangyayari. Una sa lahat, mga kapatid, kung susuriin talaga natin, yung mga ginagamit nila na referensya sa Biblia, pero diferensya ang kanilang unawa. Ang tinutukoy sa naturang talata, napakalinaw. Walang iba kundi ang katawang panlupa. Alam naman natin, ang katawang panlupa, meron yung tinatawag na material parts. Sino ang hindi nakakaalam sa mga pangyayari? Ang tanong, kaluluwa ba? Hindi. Kundi, ang sinabi diyan, ang katawan ng tao pagmamatay. No? Bakit? Dahil pag mamatay ang tao,
maglaho talaga ang katawan, yung material na katawan. Dahil ang material na katawan ay babalik sa alabok. Ngunit, kung pakinggan natin, tingnan natin ang sinabi ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. So, sino ang may kamatayan? 6:12 ng Roma, ang katawan. Yon ang tinutukoy. Bawat katawang material, ating puso, ang ating utak, lahat na parte ng katawan, maglalaho ito. Pero lagi nating tandaan, mga kapatid, katawan lang ang mamamatay. Kaya, therefore, katawan, hindi niya alam kung ano ang pangyayari. Pero tandaan natin sa Biblia, hindi mamamatay ang kaluluwa. Maglalaho man ang katawan, pero may bahagi sa tao na hindi maglalaho. Yung tinatawag na katawang ukol sa langit. Ano sabi ni San Pablo? Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 4. Mayroon namang katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapuwat, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Napakalinaw, mga kapatid, sa naturang talata. Ngayon, balikan natin. Kung mamatay ang katawan, of course, maglaho yan. Pero may nanatiling buhay. Ano po ba yung nananatiling buhay? O, tingnan natin. Pahayag mismo ng ating Panginoon mismo. Ano ang mananatiling buhay sa tao? Napakalinaw, mga kapatid. Kung ano ang mananatiling buhay. Ito po, sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. Sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuat hindi mga kakapatay sa kaluluwa. Ang linaw. Ang linaw sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na huwag daw matakot sa papatay ng katawan. Ngunit hindi makapatay sa kaluluwa. Tanong, pag mamatay ang katawan at ang kaluluwa ay hindi mamatay, asan to patungo? O tingnan niyo sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. Itinakda na minsan lamang mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. Ano daw pagkatapos mamatay ang tao? Pagkatapos sa kamatayan, kahatulan. Oh, napakalinaw yan, mga mahal na kapatid. Pagkatapos ng kamatayan, kahatulan. Yun ang tinatawag na particular judgment. Ngayon, sa mga di naniniwala, kaugnay sa kaluluwa. Ano po ba yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo? Pag ang isang tao ay mamatay, tulad ba sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo at Seventh-day Adventist na ang katawan at kaluluwa ay nasa libingan, maghintay sa general judgment? O sige, silipin natin ang pahayag ng ating Panginoon Hesus. Lucas 16, 22. 25. Ito mabasa natin, mga kapatid. Napakalinaw sa
Pahayag ng ating Panginoong Hesus. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. At ang lalaking mayaman ay namatay. Namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. O, sandali muna. Ano daw? May katawang inilibing, may naghirap. Si Lazaro, namatay, inilibing, dinala. Doon kay Abraham. Tanong, ano yung dinala? Katawan yon. Ano yung naghirap? Katawan ba yon? Balikan natin pagbasa mga kapatid. Oh. Dito pa lang, supalpal na ang aral sa mga di naniniwala na may katawan talagang mananatiling buhay pagkatapos sa kamatayan. Bakit? Balikan natin. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kaniyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kaniyang piling. Tumawag siya ng malakas. Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang dalere sa bibig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo ay tinanggap mo ang lubos ng mabuting bagay. Gayon din naman si Lazaro ay tumanggap ng masamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. So, napansin niyo mga kapatid, nilibing, pero may nagdurusa. Ano yon? Katawan? Ha? Kung walang kaluluwa. And then, si Lazaro nilibing, pero dinala sa piling ni Abraham. Ano yon? Katawan. Impyerno ba ang lugar na yon, mga kapatid? May pahayag kaugnay diyan ni Dave Armstrong, mga kapatid, na yun ay purgatorio daw, sabi ni Dave Armstrong. Bakit? Ito ang sabi niya sa komentary niya. Is actually purgatory and not hell. He's not in hell. Because, as you will see, he is concerned for his brothers. And there is no concern or compassion in hell. O at hindi lang yan. Ang sa impyerno ay total na talaga separation between God at sa mga nasa impyerno. Kaya diyan pa lang mga kapatid, malinaw, no? Malinaw ang aral ng Simbahang Katoliko kaugnay diyan. At alam niyo, ang requirements pag magpunta tayo sa langit. Ano ba yung requirements? Napakalinaw ang requirements sa langit. Kailangan ang tao ay banal. Asan ba yan mabasa na ang tao ay banal? Bilang requirements. Pahayag Kapitulo 21, versikulo 27. Walang sino mang makapasok sa langit. Kahit, malinaw yan, kahit
kunting kasalanan. Dahil walang makapasok sa langit kahit kunting kasalanan. Una, mga mahal na kapatid, anong mangyari kung walang purgatorio? Ibig ba sabihin na ang lahat impyerno? Hindi. Ang tao ay dadalisayin, aral yan ng ating Panginoon Jesucristo. Saan dalisayin? Sa pamamagitan ng apoy. O eto, alang naman impyerno yan. Ang impyerno, hindi yan makapagdalisay dahil ang impyerno ay eternal damnation. Marcos 9:49, sapagkat ang bawat isay dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. So ang bawat isa ay dadalasayin. At alam nyo ba, ayon kay San Pablo, kung masunog daw umano, mawala yan. Pero makaligtas ra sa apoy. O anong lugar to? Alang naman, impyerno yan. O ito, mabasa natin mga kapatid. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13, 15. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinago sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo doon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So napansin niyo mga kapatid, imposible naman din na nabasa yan. Idaan sa apoy, pagkatapos, maligtas. Anong tawag nila dyan? Anong tawag? Alang naman tatawagin ninyo yan na impyerno, nasa impyerno, wala ng kaligtasan. Ang linaw-linaw mga kapatid. Oh, kaya hindi imbento. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Pero ano daw? Oh, gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Oh, may kaligtasan pero dumaan sa apoy. Ito ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo na dapat talaga ikukulong hanggang mabayaran natin ang kabuoang utang. Oh, Mateo 5:26. Sabi ng ating Panginoon, tinitiyak ko sa inyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo mabayaran ang kabuuan ng utang mo. Oh, tanong, dahil nagbanggit ang ating Panginoon Jesucristo ng bilangguan o kulungan, ito bubay, kulungan lang ng mga buhay ang nasa Biblia? Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 19. Sa Cebuano, diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Sa kanyang espiritong kalagayan, pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nabilanggo. O, tanong, may mga espiritong nabilanggo. Ano yan sa Spanish? Bible? Ha? Ano yan? Tingnan natin. Ito, a los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca. Tuloy natin.
Padre sa entiende. El por cárcel, el purgatorio. Oh. May mabasa nating purgatorio sa Biblia, mga kapatid. Kaya, dahil mabasa natin ang salitang purgatorio, may mabasa ba tayo na nag-alay at nanalangin para sa mga namatay? Balikan natin ang ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 43-45. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4 na librang pilak. At ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga patay, ang mga namatay na. Dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng namamatay ay nanatiling makadiyos at tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang mga nagkasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Napakalinaw, mga kapatid, na very biblical ang aral natin. Ngayon, balikan natin ang Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, mayroong binanggit na kahit yung mga mabuting tao ay dadaan sa apoy bilang paglinis. Karunungan ni Solomon, Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 6. Napakalinaw po ang mabasa dito, mga kapatid. Pansinin ninyo. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila nakakaranas ng kaunti mang paghihirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila'y nanahimik na. Bangamat sa tingin ng tao, sila'y pinaparusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. O, di ba? May pagtitiis, pero tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kaniyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. O napakalinaw, mga kapatid. Tinanggap ng Diyos parang handog na sinunog. Kaya, dahil diyan, mga mahal na kapatid, ano ba ang mabasa natin sa Lumang Tipan para sa mga namatay na? O eto, Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 33. Magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. O di dapat ipagkait ang tulong para sa mga patay. O. Ngayon din, ito din ang mabasa natin sa Tobit Kapitulo 12, versikulo 12. Ngayon ko sabihin sa inyo na noong nanalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang naghaharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginawa
ko tuwing may inililibing ka. May panalangin talaga sa Diyos. Lalo na pag may inilibing umano. Pag may inilibing at ang anghel ang magdala niyan. Kaya mga mahal na kapatid na nagsubaybay ngayon, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, huwag lang kayo magalit. Matagal na kayong banat ng banat sa aral ng Simbahang Katoliko gamit ang mga aklat Katoliko. Kaya sinagot lang natin mga kapatid. No? Sinagot natin itong mga ginagamit nila mga aklat dahil alam niyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Real ang purgatorio. Real, mga kapatid, tunay talaga na pagkatapos mamatay ang ating katawan, may bahagi sa ating katawan na hindi mamamatay. Ano yon? Mateo 10:28, kaluluwa. At haharap tayo saan? Sa particular judgment. Agad-agad pagkatapos mamatay. Saan mabasa? Hebreo 9:27. At dahil pinadayag 21:27, walang sino mang makapasok sa langit kahit may kunting kasalanan, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, idaan tayo sa apoy. Marcos 9:49. At sabi ni San Pablo, unang Korinto 3:15, idaan man sa apoy, pero may kalagtasan. Makatulong ba ang ating panalangin at ang ating pag-alay ng salapi? 2 Macabeo Kapitulo 12, versikulo 45, 43, 45. Makakatulong. Banal at makakatulong ang panalangin at ang pag-alay para sa mga yumaon. Kaya mga kapatid, na patunayan na natin na yung ginawa nila na mga aklat Katoliko, pinagchap-chap lang para siraan ang pananampalatayang Katoliko. Kaya sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, dahil may apoy ang purgatorio, mainit ang apoy, huwag kayong mag-ambisyon na dadaan sa purgatorio. Dapat dito pa lang sa lupa, bago tayo sumakabilang buhay, mag-ambisyon na tayo na magiging banal. Dahil kung mag-ambisyon tayong magiging banal, mga kapatid, magiging kaisa yan sa ambisyon ng Diyos para sa atin. At talagang ibigay niya ang naturang ambisyon dahil naging kaisa sa ambisyon ng Diyos para sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli. Bye-bye.